Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 9:20. Ang Syudadano. Ang atugang maray na aga po sa Indo Kabosal daw po tabi kitang unyan kanda Miyerkules asin da pizza 3 na kanda bulan kan Disyembre 2025. Kaibaran niya ito dyan sa Engineering Department, iyaon dyan si Sir Stephen Pabis asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Matugang sa pangaran kanda regular host kanda programa and Chairman kan KBP Kamsur asin man Station Manager kan BBS Sir Bibot Calleja. Kita po ang temporaryo mag-iiribanan sa laog kanda programang Syudadano. Ako po si Junel Cuba. Siyempre, pag-iribaan sa ito yung mga kaibanan sa pagpaabot pa po ni mga impormasyon na mga tugang. Bueno, duman po sa mga kababayan kasubaguan na sabi ka na pag-asa mga tugang magkakaigwan ni pagbagunas ka na uran mamamatian po digdi sa Bicol Region pwedeng sa pag-abot po ka na Biyernes makamati na kita ni pagbagunas po ka na uran mga tugang. And iyan kasumpay po kan low pressure area o kung in kaso maglaog iniyo pong LP iniyo sa teritoryo kan na Pilipinas, iniyo po magiging sarong bagyo na apo doon po mga tugang na Wilma. Digdi po mga tugang sa tracking na pinagasasabi kan sa tuya pong pag-asa, magtubod ka mo sa pag-asa lang bako duman sa mga social media tamayo yan yung mga kamugtakan anda iba dyan nagsasaragin-sagin sa na yan pero mayo man yung kamugtakan yan mga social media yan siging banat kan kamugtakan kan panahon sa pag-asa kamo magtubod iyan ang tunay na impormasyon na makukuha nindo pagabot po sa kamugtakan kan panahon na mga tugang. Bueno, makakamati kita nin pag-uran iyan po basado sa tracking pwedeng mag-landfall duman sa parte kan Visayas area yaon sa baba pero abot ang Bicol region kan pagbagunas kan uran. Bueno, kung anong tadawan linya kan sa tuyong mga pag-iriba sa luwas. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa linyan may gus na si Kabuyit Paderes. Kabuyit, maray na aga sa imo kamin. Salamat, Bus Junel, maray na pagka-aga. Siyempre, dahil makakasalbar sa tuyang programa, mahigus, humilde, soltero, na punong barangay kan na barangay Sabang dyan sa Calabanga. Ay probe niyan, talagang maigus yan. Guapito, maigus, ubin. Halos dahil nag-uuntok sa mga programa nga ginigibo kan na barangay Sabang, kan barangay council pamamayo, kan sa tuyang idol na si Kapitan Paul Santos. Maaraman tango niyan kung ang mga programa kan sa ilang barangay, urog na niya na nagdadangadang ang Kapaskuhan. Maray na pagkaaga po, Kapitan Paul Santos, si Junel Cuba po, maray na aga. Po, Sir Junel and Sir Boyet, grabe mga adjectives sa dapat. Matindi ka mundo ay. Ano po tabi ang mga programang na nakalinyadang niyan sa imong barangay tabi, sir? Actually, Sir Boyet, ganyan na bulan ng Disyembre, dahil manggayo kami araw sa itong mga nataaling taon na kumbaga grabe ang pabungga. So, siyempre, yun kada ako lang mga kinakatupang sa problema, lalo lang ng mga nagaging kalamidad. Pero iba mangyarari kaming paskuhan sa barangay, ninakot. So, magkakaiguan ng sarong bangging tiripon ng gabos na mga residente, gikan sa 8 zona kang sa mga barangay. 7 zona yan, pero igwa kaya po kaming 7A, 7B, siguro man sa 8 zona. Tapos magkakaiguan ng Christmas caroling contest. Yan. So, tapos ururugma. Ito po yun ang pinaka-programa na pangkagabsan
Pero kung itong programa para sa mga sabi nga Ken, itong mga gift giving po na inapod, nainat na po si pagtaon ng ayuda uli kay itong nakaaging po yung uwan. Ang lokal na gobyerno po ang Calabanggen ng barangay nakapagtaon na rin po ng ayuda sa mga residente kang Sabang. And Siringman, ang CIP, ito pong Copenhagen Infrastructure Partners, nagtaon din po sila ng bagas sa mga residente ng Sabang. So, ngunyan na, November and December, naka-receive na, ngunyan na, nakakaaging bulan ng November, naka-receive na po ang mga taga-Sabang na nasa tulong ayuda, anas po yung bagas. Opo. Kumusta naman po ang mga proyekto na ginigibong niyan, mga ongoing projects na diyan po sa Sabang Calabanga? Po, well, dahil patapos na po ang taon, ang 20% barangay development fund po o project ng barangay, halos patapos na din yan. Karoon na lang po proyekto ang natatada sa Samuya, sa Zone 1, itong sa drainage system na mapakaray. Pero ang mga priority projects po ang barangay na taong 2025, ito po pagdagdag ng mga additional CCTV camera, pag-repair ng fishing port, pagbugtak ng mga solar street lights, at pagpakaray ng iba pang mga pasilidad po ng barangay. So ngunyan, medyo okay na po. Ang next year, ang kay Puan Ming matutukan, magkaigwanan ng mga sa mobility. Igo pong supplemental budget ang barangay para magbakal ng magpagibo ng tricycle. Ito pong magiging service ng Samuyang barangay Tanod. And kung kakayanan po next year, baka makabakal na tinimod si Trupos vehicle ang barangay. Tangon niyan po ang supplementing service ng barangay, yung kaming e-bike na nagagamit ng barangay, video lang po yan sa Banuan, Calabanga na nagagamit sa sentro, munisipyo, video sa barangay, and ito din po kaming multipurpose truck, or ito pong truck na ginagamit sa pag-kolekta ng basura, and kuminsan pag magkakaigo ng evacuation po. So, kulang pa po akong tutuuson, pero ginigbuhan ng inaanapan na po ng mga paagi para madagdagan o mahitloan, sabihin, mapanuan ito pong mga kakulangan para po maging maraming servisyo sa barangay. Opo. Sir, kuyan po, kumusta naman ang hanap buhay kan mga taga Sabang? Ano po, naepektado kayo ng mga kuya, nakaaging bagyo. Kumusta po ngunyan ang hanap buhay kan mga taga dyan sa Sabang? Totoo lang po, medyo ang mga nakaaging aldaw, matumal ang dakop niyan, ang paglalahod. Sa rason na igong mga paradako, aram po nindo minsan, dito sa Samuya, pakulang mga taga-Sabang, dito mga taga-ibang barangay kang Calabanga, nagdidipisilan mag-belong lahod kung may mga paradako. Sa rason na talagang di po gabus na mga naglalahod, legal, di po gabus na mga naglalahod, registrado sa fisheries ng Banuan. Ang igo pong mga, perang beses na kaming nagkaigwa ng rampangan, urulay, ang mga parasira and pong fisheries. Pero may mga valid din kaya sindang rason na buboy sa fisheries, pero kayo din na gigibuhan ng paagi. So kabali na po dyan itong Hagat Dinda na sana mayong i-call dito sa may ababaw na parte ng kadagatan o sa mga sa municipal area, municipal water ng Banuan. Pero nagiging po yan, kumbaga nakakasabayan po yung mga saradit na parasira sa pagkahanap buhay o pagkakutnitira sa kadagatan. So, kabali po yan sa mga dapat kitang natututukan. Pero ang importante po dyan ang BIPAR na kuta na. Pero yun po, medyo may mga pagkukulang or may mga kakulangan po pag-abot sa bagay nila. Opo. Gusto mong sabihin na tabi, Kap, mayo na itong nagagamit kan mga illegal na paagi sa pagsira po tabi dyan sa Calabanga? Actually, di po kita makasabi na mayo nang nagagamit ng illegal. Kasi syempre, dahil naman monitor yan ang iwas ng San Miguel. Ito nga yung pag-aadal na forward ko sa kuya ang narugikan ko sa Biscas ataw sa CBSUA. Na talagang ito pa man gerare illegal fishing, ibigay tayo naman fishing, ito pa man gerare po. Pero sabi ka nga ni, kung siring man na nangyari yan, talagang kulang pa ang pagbantay ta and pag-monitor naman sa mga parasira dito sa San Miguel. Opo, ipapasa ka po tabi kay Sir na Junil ko ba tabi? Sir, Kapitan. Okay, Kap, sir, good morning. Good morning, Sir Junel, marinaga po. Nadangog ko na naman ang idol ko. So, digdi po,
dinadangog ko po kasabago padagos-dagos ang distribution nindo kan na relief dyan. Kap, dyan sa Indo may mga na-damage man ng mga residentes, residensya kan na mag-abot po ang nagkapirang bagyo na nagagidigdis sa tuya po tabi sir. Hindi po, actually, ang nagrabe po kami kang Typhoon Uwan. Kang Typhoon Uwan po, ang totally damaged, nasa 20 po sina-record na karungan na totally damaged po. While ang partially damaged, more or less nasa 200 po sina-report sa Muya. Yun po yan si reported. Pero sabi ko nga ni, hanggang unyan, yan, initiative man yan or SOP po yun kang mga gobyerno lokal, kung local government unit. Every time na mag-usang bagyo, kay po mong aramon sa City partially and sa City totally, i-report yan sa DSWD. So yun po, iba po kaming mga reported yan. Opo, so natabangan na sinda kang LGU po tanganing maibalik itong sa indang mga residensya na nagka-damage po tabi kap. Honestly speaking po, day pa, mayo pa pong ayuda na nare-receive ang mga partially and totally damaged. And kami nga ni po sa base man sa pag-assess ni, kung sakali man magtao ng mga sabihin ng construction materials po ang gobyerno lokal o kung ano man na opisina ng gobyerno, too late na. Sa dawa man tisay baga po, dawa kita baga sa Junel, marautan lang kita ng harong, pinagahan ang permitang plano kayo na dibuhon o ang permitang hinguwaw na mapakaray tulos-tulos. Kung sakali man, although masakit man sa yumahan ang construction material, pero baka ang maging paagi kayo ng iba na matauan, ipabakalugod para makonvert sa kwarta ang construction materials. Sabi ko po, kung matatawan o tatawan sindamon yan, itong mga totally damaged kang nakaaging Typhoon Uwan, halos gabos na nagkatirindog naman sa mga karungan nila. Ayo, pero mabagal si aksyon kanda sa tuyang gobyerno lokal and siyempre nilalauman pa kayo mataunin tabang dyan kas o kung ano pa man ang DSWD ano po tabi kap. Ang pagkaram ko po pag-abot sa gobyerno lokal, halos yaon man ang immediate action nila. Pero syempre ang ayuda diyan sa gobyerno national. So doon po nagkakaigwa ng pagkaabala. Kaya yun po yun ang medyo mamundo sa araw ko ng mga panahon. Ang sasabi kita nga ni, pakumalang barangay ni, pakumalang Kalabanga, o nagkaterang banwaan na natamaan ka ng bagyo. So kadakol man siguro ang big prioridad pa nila. Iyo, oo. Sana magirumduman pero kung kung construction materials itatao kung pwede pa kaigwanin extension sa indang arong di gamiton na lang ninda na pagpabakal tanganing mas maurag kapitan tabi sir. Iya po, kung arog po kayo ng mentalidad or kaisipan, pero given po ang realidad sa tuya, bakong araw kayo na siguro. Kaya kumbaga kita tigsasabi ka lang kung ano itong totoong na obserbaran ta and ano itong nangyari talaga sa tuyong kapalibutan. Na dapat sabihin yan niya, pwede mo yung ipakaray pa sa harong mo. Mas inisip mo kayo na okay na ngayon, tagaan ko na ng pig-gibo ko or ining pig-repair na yun. Kesa idagdag pa yan ng mga bagong construction material. Oo, kaya lang sayang man kundi sa inda na yan, tinaunan ninda yan, so disposition naman ninda yan. Disposition na, correct. Oo. So, sir, kap, nagkukuyan na po tabi, nagpapanday na ka na pundo ka na mga barangay, pero po sa imong proposed budget po na isinabmit sa sanggunian na barangay po tabi, sir? Actually, ongoing pa po kami, Sir Junel. Pero sa kunyan po ang irat ang barangay ni, naglangkaw naman daw kung paano, naging 9.6 million. And ang proposed or ang budget po ang barangay, mag-abot na sa 10 million po. 10 million? Hindi po. Iko aram pong pampera kami sa bilog na Banwaning Kalabanga, pero pang tulog o pang duwa sa pinakamayalang kaw na budget po sa bilog na Banwaning. Dati po kadtong primerong pagtukaw mo po piraan budget dyan tabi, sir? Sa IRA po and si budget alos sinabot din nasa 7.4 2024. 2020 tama. 2023 po. 2023 7.4. So naglangko din po yan mga pag 2025 2024 nasa 8 na po si 8 million.
Basta ngunyan na taon po kaya, ngunyan na 2026, naglangkaw ang IRA may andang budget fee, apo na pong 10 million. So 1 million pong dinagdag sa IRA, and syempre kabakal na po dyan itong dagdag pa. Kaya nasa 10 million po ang pinaka-budget ng barangay ko. Opo. Maurag ka talaga, sir, kaya idol takap. Ano ang ginibo mo dyan? Biglang naglangkaw. Ano po si ginibo mo dyan na napaagi mga programa? Ano sa imong naitulod dyan tanganing makuanindoan na langkaw na araw po kayo na kantidad po, tabi, sir? Ang IRA po, given po yan. Ang internal revenue allotment, nagbabase po yan sa population, sa land area. So yun po yan ang pigbabasehan yan. Pero pag abot naman sa additional po kayo, sa kadagdagan na revenue, given sa gobyerno, so may po kaya, sa totoo lang, naglangkaw ang collection kang barangay kumpara ka mga nakaaging taon. And selling ko yun po to see the kulang factor kung kano ito mas naglangkaw pang pundo kang barangay. Pag-assume ta po, ang total collection kang barangay nasa 150,000 pesos. Total collection po yan sa bilog na taon. Both sabihin, si collection mo sa mga certification na kataw kang barangay, si collection sa fishing port, si mga nagdalaog duwas po dyan. Pero pag 2024, si collection mo po inaboting 1.3 million. So, walang kaon po si porsyentahe na ipiglan tao pa yan. Kaya, sabi ko po yun sa mga faktor o yung bang sa faktor na nakatabang po kung saan mas nagdugan pa ang budget ng barangay. Paano si ginibo mong paagi kaya tanganing maglangkaw ang koleksyon po, tabi, Sir Cap? Well, kang nakaagi kung paano kita nagkandidato sa Rosapig sa titanganin sa kung nagkakandidato pa lang kita, gusto ko magkaigo ng sistema, lalong-lalo na sa fishing port. Solamente po ang Sabang ang may dakulang income na nare-receive gikan sa diritig mamanyar na perto. Ang ibang barangay po, kung igawaman silang collection daily, duman sa ibang mga saradit na negosyo. Sa Muya po, kung inadalan sa collection sa fishing port, dati nakakakolekta ng sindaning 1,000, 3,000, marinang 3,000, sa lauging sarong simana. Pero sa Muya po, ang 3,000 nababa pa yan sa lauging sarong aldaw. So, sa daily kadto, igosindang daily collection, pero ba kung daily ang remittance? Duman pa lang pwedeng mag-question ka na, pwedeng magduda ka na. So, pwedeng may mga mawara or pwedeng may makaligtaan. So, sa Muya po, daily ang collection, daily ang remittance. So, namumonitor mo kung perang aral daw na nagdalaw sa barangay. And saro pa po itong sistema lang sa loob ng fishing port na dapat systematic and balasahan sa lado pang mga tax collector para mayong familiarity, kumbaga. Kung ika ang duty niya na simana, sa masunod pa ko ka naman dyan, dumang ka naman sa ibang area para, yan, mayong familiarity and mayong kung igwa ka mang ginigibong illegal niya, at least pwedeng mapugulan or malesen. Very good talaga. Kaya idol ta ka, kadakol nag-idol sa mo mga barangay captain dyan sa parte mismo kada banwaan kan Kalabanga garo ikana ni tutulod na EBC president Day po, actually day mo po kita dyan. Sabi ko, Sir Junel, ang ginigibot po pa kung itong dapat kang alasan or dapat mag-alasan ba. Ang ginigibot po, yun ang normal na dapat aram kang gabos and dapat nahihiling or namamatig ang mga taga-Sabang. And ako po, dahil ako magiging, kumbaga di ako maparaangat yung sa diripang po. Sa totoo lang, digyo sa samoy hanggang ngunyan kadakol pa mong girari problema. Kabali po dyan ang problema sa tinampo na sa lauging halawig ng taon, perang taon na igwa pa pong area kaming binabaha, na dawa mainit, may tubig kuran or may tubig po ang tinampo and nililumot na nga nitong bigsan. Pero sabi ko ay po, kung mabase lang or maasa lang kita sa budget ng barangay, di po kakayanon yan ng tagamahan ni Kundo and mapakaray. Kaya ang hanap po, matabangan kami ng mga congressional district offices o kang mga congressman ta po, even kang mga party representative or kung ano man na opisina kang gobyerno, yun po yung nagsaro sa Piglalabi ta. Mga priority project po yan na di kakayanan ng barangay kung mayong tabang kang ibang mga haranan kang na opisyal ng gobyerno. So, totoo po yan. Ano po yan, kung magabo ko man maging masabi na perfecto ngayong pag-gobyerno ta, kaya tigsasabi ko po na talagang igo pa mangyarari mga kakulangan na kay Pontis lang po sa barangay. Totoo po yan. Pero dahil maninigaran kaya na mga barangay kapitan na kung talagang hinahagad ninda na barangay captain na Paul Santos iyon na EBC, dahil mo man po iyon maging EBC, dahil mo po yan maninigaran dahil mo man po yan pwedeng masabi ka, ay dahil ako
si mga pag-iriban muna po ang naghahagad eh. Sa totoo lang po, ako sa Junel, ang paglaw po nga ni sa pagiging kapitan, ko man siya itong, ginusto ko siya, tigpangadyo ko po siya. Pero go with the flow lang kita. Kung ano tong dapat na ginigibo, iyo lang tong ginigibo ta. Abo ko itong manginutan sa mga decision baga and sa mga pwedeng mangyari soon. Basta ang importante, sabi ko, kita Boy Scout, perming preparado, lagi nyanda, ito lang po yung dapat ang ginigibo. Kapa, sir, naunambitan mo itong parte mismo ka na port storage dyan. Ano po? So kumusta na po ito? Hinahagad mo po baga na mapakarayan? Kumusta na po tabi yan? Actually, hanggang ngayon po mayo pang development. Pero ang CIP, ang Copenhagen po, ongoing ang sendang pagkandak ng IEC sa mga taga-barangay Sabang. And yun po, gusto ko rin maging klaro din sa mga kabarangay ko, sa mga taga-Banwan ng Dalabanga. Siyempre, ang fishing port ng Sabang, kadakol po ng Siday. Ang gobyerno lokal po ang Sabang, dahil kami pwedeng maging one-sided. Every time na may mga arugin, mga kumpanya na nagmamawot, kaya po anong padagmusun yan, lalo na kung compliant sa gabos ng mga requisitos. So kami po, ipipresentar nilang tinda sa saindo, sa mga katarinsan, sa mga namamanuaan, and kay Juan, ang tao mismo ang magsabi kung talagang minasayo masinda. Ang CIP po, pining nagmamawot na magbugdak ng offshore wind power project po sa San Miguel Bay. Minamawot din nindang i-revive ini pong cold storage facility kang Banwaan. So ini po kaya underneath sa pamamahala kang gobyerno lokal, bako po sa barangay kan Sabang. So kung mag-igawan po ng changes or development yan, ang coordination po, o sa ma-coordinar lang, pero ang talagang pinaka magkakaigawan ng urulay po dyan, ang gobyerno lokal kang Calabanga and ang kumpanya na mapalakaw po o mapakaray yung cold storage. So mayo pang plano, mayo pa nin development duman sa kagadan indo na mapakarayan tanganing mas lalong mapakinabangan ka na barangay ka na Sabang, lalong-lalo na ka na mga tugang yato na mga parasira po dyan na tabi, sir. Negative po, Sir Junel. Sa ngunyan po, mayo pa. Pero sabi ko nga ni Igwa ng kaulay ang CIP, pero pwedeng maging katuwang nila at maging katabang nila para i-revive yung pong cold storage facility. Base po sa initial na assessment nila, sa pagpaaram dito sa kuya, bako pong subang kantidad na kinakaipuan para ma-revive po o maayos yung cold storage facility kang nayaon sa barangay nito. Ay, sayang dakulang tabang kuta na yan sa Saindo, ano po, tabi kap? Po, dakulaw na tabang po, lalong-lalo na sa mga parasira at sa mga may benepisyo ang sa kanila. Mahiyapot ko po padagos, itong sabi mo, may mga nag-damage na mga harong, ano po, so ito pong mga ginagamit panghanap buhay ng mga barauto ka nga, mga tugang yato dyan sa imong barangay. Kumusta man po? Well, medyo pag-abot po naman, waman mga nadanyaran, pero nag-report man po tulos sila sa fisheries. Yan ang pagkaram ko, natawan man tulos sila ng ayuda. Pero bako pong araw kasing dakol kang harong na nadanyaran, ito pong mga nadanyaran ng mga baruto. Pero sabi ko ay po, sa Muya, Sir Junel, kada ako lang mga na-damage. Pero na po sa numero 1 na danyaran, ang breakwater meat. Nasa ngunyan, dahil may na po pinapagihan ng mga magagabat at bihikulo. Nawara, na halos main na pong dawagang irarom. Iyo po. Ibong hiling mo na ang dagat. Kaya yan po, pero pa sa pigpapangapudan tayo. Ngunyan, ikang nakaaging Lunes, nagpasar po kitang resolution na magkaiguan ng immediate action po ang DPWH o kung aron man na opisina pwede kang magada ng tabang para po mabugtakan daw temporary solution po yung problema ng sa delikado po, pwede po siyang magkausa ng disgrasya dito sa mga taga-Sabang o kung sistema na mag-agi sa breakwater. Oo. Sumayo pang politiko na nagtutumar party duman sa pangapudan po nindo na tabangan ka mo dyan, mayo pa pong nagpapaabot na politiko po, tabi, sir? Baka mayo pa pong nagtutumar parte dahil sa mayo pang nakaka-receive siya itong resolution na pigpasar kang Lunes. Sa day mi pamang po talaga ni Duduhol. Pero sabi ko nga ni po, di ba ang opisina kang gobyerno, halimbawa ang Municipal Engineering Office, ang DPWH, SOP na every time na may routing panahon, pagtapos ng routing panahon ng kalamidad, dapat mina-inspection and pigihiling and dinidibuhan ng report. And luckily po, sabi sa kuya ang engineering office ng Calabanga,
ginibuan na po yan yung report. Pero data po aram kung paano si magiging proseso after kayo itong gibuan ng report and kung sisay or anong opisina pa kung gobyerno ang ma-take action po dyan. Oo. Itong pahayahayan mo dyan, sir, dahil manadanyaran. Arin po. Itong pahayayan, itong tambayan na ano to, itong mapaingalo, itong mga nagbibirisita po dyan. Actually, yun na po ito. Yun na to si Nadanyaran, itong breakwater po. Ay, na-damage pala na, no? Na-damage po. Pero kung matukaw, tao ang kaya pa man po. Pero ang sinasabi ko po, itong mga darakulang binitulo, medyo delikado na po. Iyo po. Oh. Ay na talaga. Saka itong mga nagdi-deliver na truck, dahil na palang pwede dyan. Iyo po, lilimitaran mi na po, dahil na pinapaagi sa breakwater po. Sa baka sindang primerong madisgrasya kung sakali man. Kaya babawalan and pigbugtakan mi na pong barikada. Pero itong Mercedes mo, pwede pa to mag-agi dyan. Pwede man. Basta kumbaga piglilimitaran mi lalo kung magsarabayan ang mga nagkapirang bihikulo. Para di po magkaigo yung disgrasya. Iyo, yan na. So, magayon yan na araw po kaya na sana itong kahagadanin dumaaksyonan man tulos ka na national government sa kakan DPW at ang nakasalalay dyan, ang safety ka na mga residentes mo po. Ano po, tabi, sir? Yung gayo ka po, Sir Junel, kaya agadan mi din po kamo siguro may tapang na kung sakali man may makauli ka mo from Office of Civil Defense, DPWH, or even sa Office ni Gov or ni Congressman na may paabot po ining concern sa samoyang barangay. Para po magibuan tulos ng immediate action or magibuan tulos po ng solusyon ining problema po ulit ang Typhoon 1. Opo, oo. Sir, ini yung si Urulay last mga pirang simana na nakakaagi kadtong mapadapit sa offshore wind dyan po sa Saindo. Kumusta po, tabi? Sa totoo lang po, ang pinakahuring appearance video pang CIP nagkanda po sila ng IEC duman sa mga may sagirang control or darakulang baroto po sa Samoya. Duman po, sinaging reaksyon negatibo, halos kadakong si Conra and si former municipal council po Santa Ana nga nag-propose siya na mag-bilog ng grupo and magkaiguling signature campaign para ipahiling ang pagkontra bigyo po sa nasikip ng proyekto. Pero sabi ko nga po, kang inaaramtaman yung sa CIP, so ito intindido din dito sa parte din kang information education campaign na talagang maaraman kung ano ang pagmatik ng publiko ng tao. Kaya yun po, kabalihan siguro sa mga i-address nila kung paano po nila i-address, kung ano si pinaka hinaing reklamo kang tao, so kay po ang i-address po ito kay po ang maaksyonan. I see. Oo. Okay. So, digdi pala na medyo haloy-haloy pa po ini, tabi ka, sir? May confusion lang nga ni Sir Junel sa part po kang kumpanya, garigwasin ng timetable na dapat araw ganit taon, mahaman siya. Pero sa level po kang barangay, even kang mga affected communities po, syempre hanggang ngayon hinahalat itong kasimbagan na dapat konkreto. Halimbawa, pag-abot na lang sa alternatibong hanap buhay, ano ba ang pwedeng may offer na alternative livelihood na dapat may sustainability, bako itong pangmadalian lang na pag na-construer na ngayang edifisyo, baka mayo na ibayaan ng basang ang mga apektadong mga parasira. Pero sabi ko po, bako mo lang parasirang apektado once na mag-construer ng windmill sa tahaw kang dagat. Even kita po, mga konsumidores, even kamo din sa Siya de Dinaga, na nagbabakal nagsasawd sa merkado publiko, ng mga sira, dried fish man yan or lakbas, pwedeng apektado din po, huli kang pagkaigo kanyang siring aktibidad. Kaya dapat iguang may officer sa tuya, ng maray na mga programa, or alternative livelihood program po, na itong talagang papakinabangan sa panghalon. Okay, oo. So lastly, anong malalauman ngunya na Pasko kan na mga residentes kan barangay Kansabang po, tabi, sir? Well, kung gikan po sa barangay, ang pinaka mayo man talagang ang barangay ni iyo aram tama na mayo man talaga tanaubos sa sunod-sunod bagang kalamidad. Ano po? At saka ang pigtataw lang po ang budget po ang barangay talaga pag-abot sa DRR. Yan after calamity. Pero pag-abot sa mga kaugmahan, ang pinapaugmata lang po ang mga senior citizen,
and ang mga PWD. Pero ito nga po sabi kong Pasko sa barangay, doon po, bilog na barangay invited naman, hindi ko yan yung barangay yan, hindi ko yan na kaurumani. May mga papremyo din po yan. Pero ang focus na po every December, ang senior citizen and PWD. Ipaabot ko na din po, next year, ang Saro sa Marina Barreta sa Samuya po, ang Piginuwa Mingibuhon, nagbilog kami ng ordinansa na kada taon dapat magkaiguan ng social pension ng mga senior citizen sa Samuya, itong day kabarali sa social pension na narinig sa binigyan sa DSWD. So ini po, ikukuha ko kung anong sa budget ng barangay, 40 senior citizen, 10 kada quarter ang makakareceive ng 500 pesos. Very good po yan. Oo, very good po yan. Tabi, kapiyan na programa mong iyan. So next year po yan. Iyo po, pag once na-approve na po ang budget, mahanap na din talaga itong 10 para sa first quarter, sunod 10 para sa second, third, and fourth quarter. So 40 po yan kada taon na senior citizen. So iyan po, approve na ang ordinance kayan? Iyo po, aprobado na po ang ordinansa. Ang ano na lang po dyan, pag na-approve na din si budget, kay po may pong luway-luwayin and mag-ibuhan na sistema lang pagpili, para mo po, bigyo sa Samuya, do kaming 550 na senior citizen, 80 lang po ang kabali sa social pension. Pang ano to na talaga, pang sanggunian bayan na talaga ang mga gibukan na idol kong kapitan dyan Dahil mo po, actually ano yan, nahanapan na pong pagi bago nagadan si dating head ng MSWDO po, pag-consulta tayo sa iya. Sabi niya pwede yan. Sa totoo lang, ang nakukuha ang budget ng senior citizen, 1% po yan sa total, 1% kang IRA kang barangay. Binabanga pa yan kang senior citizen at kang PWD. 60-40 po ang barangan ko yan. Pero sa ngunyan, ang gigibuon mi, bako na siyang 60-40, 1% na po ang sa senior citizen and ang 50% po naman, duman naman sa PWD. So, dahil na sila magkakagulo pa pag-abot sa barangan kang budget na 1% ang IRA kang barangay. Oo, so magayon po yan na programa, magayon na proyekto para sa tuwing mga senior citizen dyan po sa party mismo kan sa imong barangay. Sana harugon man niyo ka nagkapira pang mga barangay, bako lang po dyan sa imong barangay, bako lang dyan sa Calabanga, kundi sa iba man ng mga munisipyo, tanganing digdi mapaugmaman lamang sa tuyang mga senior citizen. Iyo po, maaaraw po kung medyo may awad-awad na pundo. Kung mayo po, siyempre dipidil man nindang ma-adaptar ang sharing na programa. Pero sabi ko ay po, ini, kumbaga, yun man ang panghipno tungon sa kakulangan kang gobyerno ta, aramdaman po ang mga social pension, iyan po, gikan po yan sa gobyerno nasyonal, binababa sa lokal na gobyerno kang mga banwaan, saka po tigtataw yan sa mga senior citizen. Kaya po talaga gabos na kabali. Iba ang press release na gabos niya matatawan, gabos niya dapat pag nag-edad ng 60. Pero bako po yan ang realidad sa tuya. Kaya po yung nangyari, Sir Gino. Opo, okay. Kapa, salamat. Merry Christmas. Sabi ni Yitbu, paldong-paldo daan na backpacket mo ngunyan. Ang nangyari. Merry Christmas, Sir Gino. Salamatan po sa inyong dua. Sa mga nag-antabay po sa BBS Marina Aga po. Salamat po, Marina Aga. Merry Christmas, Giraray. Yitbu! Yan ang kagayunan Kiko yan, kay Kapitan Paul Santos na kumpleto ang mga impormasyon na itinatao kon siya sa tuwing na apunan, asin na ano man na oras, kung nakaipon na madangog ang sayang boses igdi sa BBS, matik. Saka maurag talagang kapitan, maurag. Palibasa tugang ta sa hanap buhay, taga-radyo, aram ko na ano ang dapat na gibuhon. Ano ang dapat na gibuhon, dapat na sabihon. Asin man dapat na maaraman ka sa tuwing mga parantabay ko na ano ang mga impormasyon na gikan dyan sa barangay Sabang. Saka mga programa, dahil mo matatawadan.
Kaya itong sinasabi mong pag-abot kang panahon, isa lang, relax ka lang. Maaraman ta kayan, mamangnuhan ta, yaon na duman sa munisipyo. Kaya salamat abi Kapitan Paul Santos sa pagpataon ning oras sa samuyang programa. Karagdagan na report si Boyet Padares. BBS Basta Bareta sigurado. Salamat abi kayat bukan sa imong heras na impormasyon asin man kay Barangay Captain Paul Santos mga tugang. Tugang miyan sa hanap buhay yaon dyan nagsiserbi bilang kapitan kan barangay kanda Sabang Kalabanga Camarines Sur. Ini anda mga pag-iriba mi ini ang mga barkada ming dai nagbabago dai nagbabago mga tugang permis na nga ngisi humble madaling dulukon madaling hanapon si Barangay Captain Paul Santos. So kadakol ng mga programa ansaro sa pinagbiliban ko naman itong sa senior citizen mga tugang kadakol po talaga ng mga tugang yato ng mga senior citizen kung nihilingon mo anda da ikaibananda duman po sa partibismo kan ayuda na tinataukan na gobyerno mayo sindanin mga pensyon kaya lang limitado man kaya talaga totoo inaako taman niya maging kamo man garong mga parantabay inaako manindo na limitado lang po talaga ang kwarta kanda barangay ana budget kaya duman sa day nakakakuanin na pensyon 40 go ng bilang ada mismong tatawaninda and pasado na po iyan sa ordinansa kanda sa indang barangay may ordinansa na kaya iyan po may implementar na 500 tamang-tama ni para duman sa mga kababayan 500 makakaresebisinda need pension man kana mga senior citizen ali po sa barangay idakulang bagay dakulang tabang para po sa satuyang mga kababayan dyan na mga senior citizen na mga tugang na pangbakal-bakal lamang need bulong pambakal-bakal lamang need pagkakanda kana sa tuya pong mga tugang makadagdag lamang makadagdag lamang anong malay mo sa otro si Daipa kung igwapa dyan dahil nakakaresibi baka itong 40 otro taon mga tugang magi ng 50 magi ng 60 depende po kaya yan sa budget ka na barangay pero magayon po ining programa kaya nga sabi ko dapat arugon man kan iba may an iba niya itong mga barangay may kakayahan man yan na mga tugang gasino man lang yan na 500 na itatao o di gibuon man sa ibang barangay ngaya kung tiriti ka po 20 man niya sa mo na mga senior citizen na dahi nakaresibida ikabali duman sa pensyon hali mismo sa lokal na gobyerno o di o sa DSWD o di iningaya social deron man kanda barangay o di 20 si kaya lang si abuton lang kan na budget taday man ma-priority kayan maiintindihan man yan paliwanag lang sa satuyang mga kababayan pero magayon na project iniyo pong nasambit na nga bagay and siguro mga puda naman kita sa parte kan DPWH ariglaro naman nindo itong water breaker dyan po sa parte mismo kana barangay kana Sabang taraot na rapak na and nakakalkal pa da si Irarom so pwedeng mag-collapse iyan kaya nga ni pig iibitaran na kanda barangay kanda Sabang sa panginginot kanda barangay council sa pamamayo ni Kapitan Paul Santos ito mga magagabat na mga bihikulo so siguro asikaso na ini kan DPWH asikaso na kan congressman kan 3rd district kan probinsya kan Camarines Sur nakakasakop baga kan barangay kan Sabang kan Banwan kan Kalabanga nakakasakop iyo ang 3rd district kan Camarines Sur so sisi anda congressman dyan ang congressman iyo mismo si Nelson Ligacion so asikaso na tanganing mapakaray kaandalan katakutan
kan mga residentes po diyan sa parte kanda Barangay Kansabang digdi po mapara na ano daw kun makapag-filing ning gilas iniyo po mga tugang si Congressman Nelson Ligacion kanda 3rd District kanda probinsya kan Camarines Sur na maresolberan lamang iyan pong problema sa breakwater na digdi po nagkararapak na kanda mga nag-araging mga kalamidad na pwedeng magtaunin peligro sa parte ken mga residentes dyan po sa Barangay Kansabang, Naga City. Aba kung Naga City, Naga City man kita. Kalabanga, sumatawad lamang ni na atensyon. Kaya tinutuktukan ta, pinupukawan tangunyan, ediyo pong si Nelson Ligacion, ang congressman kanda tercer distrito kanda probinsya kanda Camarines Sur. Bueno, mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kada sa tuyang programa. Alagad garo inabot na kita ni na oras kaya lang madali lang mga tugang dumampo sa sa tuyang mga parantabay. Mahiling lang kita sa tuyang mga impormasyon, mga bareta sa lado nasyonal mga tugang. Ano po? So digdi po and AFP natisod po mga tugang sa 252 na GUS project mga tugang. Ano po? So sinasabing anda Puwersa Armada kan Pilipinas natisod sa 250 GUS project. Maabot kaya sa 252 ang napagarama na GUS project kada Puwersa Armada kan Pilipinas AFP gikan po duman sa 10,000 infrastructure project na sa inda pong pinag-inspeksyon sa parte mismo kanda biluga na Pilipinas mga tugang. Takatabang na anda AFP mga tugang kaiba-iba na kanda gobyerno sa pag-iimbestigar sa nagkapira po mga tugang na mga flood control project digdi po sa intirong Pilipinas. Tara mo anda Puwersa Armada kan Pilipinas anda Philippine Army mga tugang sinda may kapasidad na magpasiring duman sa mga hararayo na mga lugar, mga puwerang mga lugar. Ang mga Coast Guard igwaman ni mga ekipahi lalong-lalo na itong sa indang mga sinasabing mga motorboat, speedboat na pwedeng magamit duman sa mga lugar na pinagabaha. So nagkakaigwa po ni na pag-inspection kaya. So basado po sa Puwersa Armada kanda Pilipinas mga tugang, digdi kanda sudmang Martes may kabilugan na po na 30,000 na mga proyekto na nakatalaan na inspeksyonon kanda AFP kabali na po ang Philippine National Police mga tugang. So there were 30,000 project that were deemed to AFP and the Philippine National Police collectively to inspect. From the 30,000 project, 10,000 na po mga tugang an sa inda pong na-inspeksyon mga tugang. Sabi po yan, kada liderato ka na Philippine National Police, katabang po ninda sa pag-inspeksyon na ini, iyo po mga tugang, and the Philippine National Police. It turned out that the total of around 252 of these mga tugang, nalibot na po, asin digdi sinasabing an mga ini GUS project poon po kanda 2016 abot po ngunya na presente. So ana Puwersa Armada kan Pilipinas asin ana PNP kumplito ana report na isusumiter po mga tugang sa parte mismo kan Independent Commission for Infrastructure na kung saan iyo man po ang nag-iimbestiga sa maanumaliyang mga infrastructure project kan gobyerno sa mga nakalis na 10 taon. So kung
nakalis na 10 taon na mga tugang hagop digdi ang administrasyon ni Duterte. Duman sa administrasyon ni Duterte, kadakol po na pinagpaluwas na pundo para po sa flood control project. So kabali yan sa pinag-i-inspeksyon na mga tugang. Data aram, kung arin na mga lugar, ang na-inspeksyon na mga tugang kada PNP, asin man kada Philippine National Police, kung arin na mga patrabaho, mga proyekto po, ang sinasabi na kabali na po digdi sa sinasabing lampas 200, 252 na mga napagarman na GOSA project. Iyan poon kan 2016. Kan 2016 na mga tugang, ang nagtutukaw po na presidente kan 2016, iyo po mga tugang si Digong. Aram kan gabos na si Digong kadakol po na pinagpaluwas na perak sintabo mga tugang kan gobyerno tanganing ipatindog ni na mga proyekto. So kabali yan sa pinag-iimbestigaran. Kaya ang PNP ngunyan sa Kapuwersa Armada kan Pilipinas, kumpleto ang report sa parte mismo kan Independent Commission para po duman sa infrastructure na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa infrastructure project kan gobyerno sa nakalipas pong 10 taon. Magpapadagos ini ang pag-i-inspeksyon kan grupo sa natatada pang mga proyekto duman sa sinasabing 30,000 na mga project mga tugang na pinagtustusan ni na pundo kada gobyerno alagad sinasabi na subuot maanomalya asin egwa ni nangyari na mga kickback. So iyan na mga tugang So maray ni yuta sabi ko nga ni may mga ararayong lugar na di naman talaga kaya na abuton kanda mga yaon po sa lado kan gobyerno ninuli po ta delikado egwa po kadto mga sinasabing mga peligro na pwedeng masabat. So ang PNP and ang Philippine Army preparado po sa bagay na yan. Kaya sinda kabali duban sa nasugo na mag-inspeksyon kaniyo pong mga project na ni, partikular na duman sa mga bukid, duman sa mga kustalis na mga lugar kung saan duman tinutukdo na pinabulusan po ni na pundo asin an iba mga ghost project poon pa kan 2016 panahon ni Digong sagkod na ngunyan na panahon po ni President Bongbong Marcos. Bueno, mga tugang, garo inabot na naman kita nin oras ni na pamamaaram, digdi po sa laog kan na programa. Sumapaaram-aram na naman kita mga tugang. Inabot na naman kami po ni na pamamaaram sa programang Ciudadano na kaibanan po niya to dyan sa Engineering Department. Alagad, kasubago na kaibanan niya to si Kabuyit Paderes. Asin ba? Siyempre, nakaulay taman si Barangay Captain Paul Santos kan Barangay kan na Sabang, Naga City. Nagpermi kitang Naga City pag Sabang kaya napalibasa may Sabang kita. Bakong Naga City, Kalabanga pala, Sabang, Kalabanga. And mga tugang, yaon dyan na kaibaran niya to sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, asin mga tugang sa pangaran kan regular host kan programa si Chairman kan KBP Camarines Sur asin Station Manager Bibot Calleja. Ako po si Junel Cuba, mabalus po kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. Ang Ciudadano. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Roma 3:23.